Magandang umaga mga kapatid at aming mga bisita. Welcome sa ating weekend meeting para sa araw na ito. Pasisimulan po natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan ng pag-aawit ng Awit 97 na may pamagat na kailangan ang salita ng Diyos para mabuhay. Halaw sa Mateo 4:4. Kaya kung angkop sa inyong kalagayan, pakisuyo na tayo po'y tumayo at awitin natin ng sabay-sabay at may sigla ang Awit 97. Pakisuyo po sa musika. Muli, isang magandang umaga mga kapatid. Ano ba ang kapakinabangan natin sa pagkakaroon ng tunay na karunungan? Iahayag po ito sa atin ng ating inimbitahang speaker na si Brother Samuel Palima mula sa Farmview Congregation. Ang tema ng kanyang pahayag, kung paano tayo makikinabang sa karunungan mula sa Diyos. Brother Palima, handa na po kami makinig. Nararanasan natin ngayon ang tinatawag na information explosion, yung pagputok ng napakaraming information. Kung i-compare natin yung nalikom lang information sa kasaysayan nito versus ng nakaraang mga dekada, napakarami information sa teknolohiya, medisina, at pagsulong sa siyensya. Pero pagsamasamahin natin yung information na yun, mga kapatid,
Waring, it seems na parang kamangha-mangha. Pero ang totoo, ito ay napakasaklap. Kasi sa kabila ng napakadaming information na na-discover ng sangkatauhan, hindi pa rin nila nabibigyan ng tunay na lunas ang mga pangunahing problema katulad ng digmaan, kahirapan, at problema sa krimen. Hindi nakatulong ang karunungan ng tao para magiging mabait siya sa kanyang kapwa, para maging mapagpayapa, para magiging makatwiran. Kaya nakita natin na hindi nangangahulugan na nagiging marunong tayo dahil sa marami tayong nakamit na mga karunungan. Kaya ganitong observation ng isang sikat na author, ito yung comment niya, no? Sabi niya, we have done larger things but not better things. Sang-ayon ba kayo doon, mga kapatid? Ano? Na maraming ang na-discover pero hindi naman nakatulong ng malaki. Oo, aminin man natin hindi. Talagang ang tao ay talagang uhaw na uhaw pa rin sa paghahagilap ng tunay na karunungan. Ano? Pero saan sila kumukuha ng karunungan? Ano? Kumukuha sila sa self-help books. Pero ang totoo, hindi natin kailangan ng self-help books. Ang kailangan natin ay God's help book. Ano? Kaya bakit ba bigo ang sangkatauhan ng pagkuha ng tunay na karunungan? Kasi sabi ng Book of Wisdom, sinaunang aklat, kaya bigo sila. Kasi itinakwil nila ang mismong pinagmumulan ng karunungan. Kaya ano ang karunungan taglay nila? Naunawaan ba natin yun, mga kapatid? Kapag tinakwil mo yung source ng tunay na karunungan, anong karunungan ang taglay mo? Kaya ito ang realization natin. Para makuha natin ang tunay na karunungan, kailangan ito ay nagmumula sa tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Diyos na Jehovah. Halimbawa, mga kapatid, hindi nyo makukuha yung tunay na karunungan sa isang batang paslit. Ano? Ang karunungan kasi, yung malalim na wisdom o malalim na karunungan, ito ay produkto ito ng malalim na pag-aaral, mahabang panahon na pag-aaral, mahabang panahon na karanasan. Isip-isipin nyo po ito, ano, na ang tawag dito ay sinauna sa mga araw o ancient of days. Gaano kadaming karunungan ang taglay niya? Naisip nyo ba yun? Ngayon, kapag kayo ay magpapatulong, ano, hihingi ng advice, hihingi tayo ng parang magpapa-mentorship. Magpapa-mentorship ba kayo sa isang batang paslit? O preschooler? Di ba? Hindi. Kaya kung isipin nyo yung ang Diyos na Jehovah, na siya ang sinauna sa araw, gaano kalalim ang kanyang karunungan, tapos sasabihin ng ibang tao na, oo, mayroon silang karunungan, sign of maturity yan. Pero kung i-compare natin ang karunungan ng Diyos na Jehovah sa karunungan ng tao, talagang simpleng bagay lang yung maturity na sinasabi nila. Bakit? Simpleng-simple lang sa pananaw ng Diyos na Jehovah. Kasi ang Diyos na Jehovah, siya ay walang pasimula, wala siyang katapusan. Pagkatapos, siya ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. Hindi nababawasan ng kanyang karunungan. Naisip niyo ba yung mga kapatid? Ano? Kaya, saan natin masusumpungan yung karunungan na yan? Mahirap ba? Hindi. Sabi nga, riches within our reach. Abot natin yung kayamanan na yan, mga kapatid. Bakit? Kasi ito ang pinakamalawak na aklat na na-distribute sa buong daigdig. Sabi nga ng Guinness World Book of Record, ito ng Bible ay all-time world record yung kanyang bestseller. Ano? Pinakamalawak at pinakamaraming wika na naisalin. So, alam natin, ang Biblia, ito yun, ano? Na nadala-dala natin o nasa gadget natin. Nandiyan ang tunay na karunungan ng Diyos na Jehovah. Pero ang question na nag-a-arise ngayon, talaga bang effective itong karunungan na mula sa Diyos na Jehovah?
Paano natin masabi na talagang kapaki-pakinabang ito? Tingnan natin yung sagot ng Panginoong Hesus, yung isang pagkakataon na para bang in-accuse siya na sabi, ito ang Panginoong Hesus, yan, malakas uminom, malakas kumain. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Basahin natin yung unang teksto natin, mga kapatid. Sa Mateo 9, Mateo 11:19. Pakisuyo po sa inyong aklat. 11:19. Mateo 11:19. Okay. Kita niyo na po yung 19. Sabi dito, ang anak ng tao kumakain at umiinom, pero sinasabi ng mga tao, matakaw ang taong ito at mahilig uminom ng alak, kaibigan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Pero ang sabi diyan sa dulo, mga kapatid, pero ang karunungan ay makikita saan? Sa gawa. Sabi ng ating asterisk, pinatutunayang matuwid sa pamamagitan ng gawa. Ano ibig sabihin ng salita na ito, mga kapatid? Mayroong magsasabi sa atin ng mali, pero kapag yung bunga ng ating ginagawa ay mapapabulaanan yung sinasabi nila. Kaya ganun ang karunungan ng Diyos. Kapag ikinakapit natin to sa ating buhay, mapapabulaanan yung mga sinasabi nilang mali sa atin. Mapapabuti tayo dahil sa ikinakapit natin ang karunungan na mula sa Diyos na Jehovah. Kaya pag-uusapan natin yung tatlong mahalagang avenue ng buhay natin. Paano makakatulong ang karunungan para sa mga kabataan? Paano makakatulong ang karunungan para sa mga ugnayang mag-asawa? Paano makakatulong ang karunungan mula kay Jehovah dun sa araw-araw na mga kabalisahan natin, katulad ng anxiety, depression, pagkakalungkot, kamatay ng mahal sa buhay, stress. Tingnan natin kung ano yung mga practical na payo na ibinibigay ng salita ng Diyos. So pag-usapan natin yung tungkol sa mga kabataan. Napansin ko dito sa Kaligayahan Congregation, marami-rami din ng mga kabataan, Ayan, nakasmiley sila. Alam niyo ba, mga kabataan, mahal na mahal kayo ng Diyos na Jehovah. Mahal na mahal kayo. Kaya napakaganda itong paksa na ito. May nakapagsabi na ba sa inyo na, alam mo, malayo ang mararating mo? Bakit kaya marami nag-o-offer ng gano'n? Yung mga young at hearts, nagtatrabaho, nasa school. Kasi nakikita ng mga tao yung potential nag-excel kayo sa school, academics, sa trabaho, nagtatribe kayo kasi mahusay kayo na isang Kristiyanong saksi ni Jehovah. Kaya kapag na-offeran kayo ng ganyang mga bagay, ano kaya ang wise decision na gagawin ninyo? Ito kaya ay makaka-apekto sa kaugnayan ko sa Diyos ni Jehovah? Pansinin nyo, mula ang bata pa tayo, lagi tayo nakakatanggap ng mga praises o payo. Halimbawa, yung magulang natin, mga kabataan, alam mo, anak, ganito, ito ang payo ko sa iyo. Pero, sasabihin naman ng anak, alam mo tay, nay, alam ko na yan, nay. Alam ko na yan, ganito ang pagiging buhay niyan. Oo naman anak, naniniwala naman kami sa inyo na alam mo na yan. Mga kabataan, talagang kayo sa electronic, gadget, mahusay kayo. Ito ang tanong, mga kabataan. Paano kung ang Diyos na Jehovah ang magsasabi sa inyo ng payo? Ito ang payo ko sa iyo at sasabihin ninyo, alam ko na yan, Diyos na Jehovah. Alam niyo ba, mga kabataan, anong sasabihin ng Diyos na Jehovah sa inyo? Ganon din ang sasabihin ng magulang nyo. Alam mo, anak, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Bakit ganon, mga kapatid? Bakit ganon ang sasabihin ng Diyos na Jehovah? Kasi sabi, we see the circumstances. Nakikita lang natin yung surface. But Jehovah sees the destination. Ano ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Tayo, alam natin, ito yung payo. Pero kapag hindi tayo nakikinig, pagsisisihan natin yung dulo. At mayroong napakagandang payo para sa kabataan. Nakafocus lang talaga sa inyo. Gusto nyo bang makinig, mga kabataan? Ito yun. Nasa Ecclesiastes 12:1. Pakisuyo po doon sa Ecclesiastes 12:1 sa inyong aklat. Pamilyar kayo rito, madalas yung binabasa ito.
Madalas nating napapakinggan ito sa ating mga pagpupulong. Nakita niyo yung 12:1? Sabi diyan, mga kabataan, kita niyo na po, no? Alalahanin mo ngayon ang iyong dakilang may lalang habang kabataan ka pa, bago dumating ang panahon na puno ng problema at ang mga taon kung kailan sasabihin mo, hindi ako masaya sa buhay ko. Napansin niyo ba habang kabataan? Bakit kaya habang kabataan? Minsan kasi, ang mga kabataan, meron silang kaisipan na hindi ako gagawa ng isang mabigat na responsibilidad hanggat hindi ako matanda o hindi na ako malaki. Ang totoo, laki-laki nyo na nga mga kabataan eh. Pansinin nyo, no? Ang Diyos na Jehovah, kapag nagbibigay siya ng payo, nagbibigay siya ng advice, para sa ikabubuti natin yan. Ang mga magulang natin, hindi naman kaagad-agad niya bibigyan tayo ng mabibigat na responsibilidad. Halimbawa, nung maliit ka, hindi ka pinapayagang tumawid sa kalsada. Pagkatapos niya, medyo malaki ka na, pinapayagan ka na. Pinapayagan ka na magmaneho. Pagkatapos niya, bibigyan ka na ng sasakyan. Pahintulutan ka na maging independent. Ang Diyos na Jehovah, meron siyang invitation. Kaya hindi kapit yung principle na yun na dapat malaki ka na para gawin mo yung invitation ni Jehovah. Ano yung invitation ni Jehovah? Paglingkuran mo na siya habang kabataan ka pa. Ano ang karunungan doon, mga kapatid? Kasi, ito, mabilis lumipas ang panahon. Napansin niyo yan? Kanina si Ate Milet, si Kuya Rudy, matagal kami magkasama, pero maraming mga signs sa katawan namin na talagang napakabilis lumipas ng panahon, ano? Pero kailan lang na kasama kami? Number 2, ang mga kabataan, papunta tayo sa finals, mga kapatid. Wala tayo sa rehearsal. Naintindihan yung word na yon. Sa rehearsal kasi, pwede ka magkamali. Pwede ka magkamali sa decision mo. Pero sa finals, ano man yung mangyari, it's now or never. Kaya kapag wrong decision ka sa kabataan mo, mali yung nagiging direksyon ng buhay mo, hindi ka nakinig sa payo ni Jehovah, alam na natin ang kasasapitan natin. Kaya nakita niyo, no? Nakikita ni Jehovah yung destination. Habang kabataan, maglingkod ka na. Kasi malakas ka pa. Para hindi mo mapagsisisihan. Gusto ni Jehovah mabuhay ang mga kabataan na masaya. Hindi katulad ng mga kabataan sa ngayon na living in the moment. Parang ngayon lang sila masaya. Pero tayo gusto nating living forever, happily, na naglilingkod sa ating may lalang, ang Diyos ni Jehovah. Kaya mga kabataan, na-appreciate nyo ba yung karunungan ni Jehovah? O pag-usapan naman natin yung tungkol sa ugnayang pang mag-asawa, mga kapatid. Marami din dito sa Kaligayahang Congregation ng maraming may asawa. Ang sabi ng Bible, ang marriage daw is not perfect, pero it is a perfect gift from God. Naniniwala ba kayo doon? So kapag hindi perfect, sabi ng Bible, yung marriage daw ay merong tinatawag na kapighatian. No? Tribulation in the flesh. Naniniwala kayo doon. Bakit? Kasi nandyan yung dalawang sakdal. Pero paano makakatulong ang Bible? Para anumang problema mag-a-arise, mabibigyan ng solusyon. Naalala ko tuloy si Kuya Rudy nung nagbibigay pa siya ng talk sa kasal. Sabi niya, meron daw iba't ibang ring, mga kapatid. Alam niyo po yung engagement ring, tapos, ano yung isa? Wedding ring. Pagkatapos, ano na yung next? Suffering. Totoo yun, mga kapatid. Pero dito sa talk na ito, meron din palang tinatawag na enduring. Nag-i-endure tayo. At yung huli, gusto din ng Diyos na Jehovah bilang maligayang Diyos, enjoying. Enjoying. Bakit ganun, mga kapatid? Tingnan nyo, ano ang karunungan ng Diyos? Sa Efeso, basahin po natin yung Efeso 5, 23, 28, tapos makikita natin yung 33. Nandiyan na kayo sa Efeso, tapos 5, 23. Makikita natin yung paano magkaroon ng magandang coordination ang asawang lalaki at ang asawang babae, paano niya ipakita ito, at saan nahihintulad itong pagmamahalan na ito. Basahin natin muna yung 23. Nakita niyo na po yung 23? Okay, basahin ko po. Dahil ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae, kung paano ang Kristo ang ulo ng kongregasyon, na katawan niya at siya ang tagapagligtas nito.
Sa 28 po tayo. Sa katulad na paraan, dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae na gaya ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawang babae ay nagmamahal sa sarili niya. Tapos sa 33, pansinin niyo po, no? Gayunman, mahalin ang bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae gaya ng sarili niya. Ang asawang babae naman ay dapat magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. O, tingnan natin. Pag-usapan natin yung karunungan ni Jehovah dyan, mga kapatid. Sabi dyan, ang lalaki ang ulo, ang babae ang katawan. Sa anatomy ng katawan natin, mga kapatid, napansin nyo, ang laging nagdi-dictate ng signal ay ang ulo, nanggaling dito sa ulo. Kapag ang nag-dictate ang ulo doon sa katawan at hindi sumunod yung katawan, ano nangyayari sa coordination nila, mga kapatid? May problema yan. Ang tawag nila dyan ay quadriplegic. Kapag yung katawan naman, hindi sumusunod sa dictate ng ulo or vice versa, may tinatawag na autoimmune disease, epilepsy. Ano, mga kapatid? So nakita nyo, no, kapag walang coordination, hindi nagko-cooperate ang parts ng katawan natin, malungkot. Ano, yun ang imperfection doon, mga kapatid. Pero kapag sumusunod, pansinin nyo, kapag nagdi-dictate ang brain, laging ikabubuti yan ng parts ng katawan natin. Pansinin nyo, kapag inyong kamay ninyo, ilalapit nyo sa stove, agad-agad sasabihin ng brain, ilayo mo yung kamay mo, mapapaso yan. So, sino ang nagdi-dictate? Yung ulo. Kaya dapat, ganun din yung coordination lang pag-aasawa. Laging sumusunod ang babae sa lalaki. Pero sa anong paraan? Superior over inferior? Hindi. Kaya nga sinabi doon yung analogy na katulad na paraan na si Kristo, siya ang ulo ng kongregasyon, ang kongregasyon, siya yung pinaka-asawa. Kaya paano mangunas ang Panginoong Hesus sa loob ng congregation? Dictator ba siya? Padabog ba siya? Pinagagalitan ba niya ang kanyang kongregasyon? No. Yung kanyang headship is not hardship. Sabi ng ating magazine na ang definition ng tunay na pangunguna ay hindi headship, kundi talagang, hindi hardship, kundi hindi superior over inferior, kundi merong pagmamahal, may tender loving care para doon sa isang nagdi-dictate. Kapag meron siyang magandang eye and hand coordination. Naalala nyo isang baseball player, mga kapatid? Kapag yung eye niya, tama yung coordination niya sa kamay niya, pag dumarating yung bola, tama yung tira ng pitch niya para doon sa bola, home run siya. Magiging best player siya, mga kapatid. Kapag ganun ang ginagawa ng asawang lalaki sa asawang babae, talaga namang home run in a sense na mapagmahal ang lalaki, hindi siya nagagalit, hindi padabog, mahusay yung pangungunan niya. Ganito yung sinabi ng isang sister kasi talagang mapagmahal yung asawa niya. Alam mo, honey, never above you, never below you, always beside you. Napakagandang pakinggan, no? Yung never above you, always beside you, never below you na principle, mga kapatid, yun ay galing sa karunungan na binasa natin. Yung pagpapasakop. Hindi siya superior over inferior. Na-appreciate niyo yung karunungan? Kaya gusto ng Diyos na Jehovah na magbigay dangal. Ano? Gusto ng Diyos na Jehovah na maging kontento tayo. Gusto ng Diyos na Jehovah, anumang problema nang mag-aray sa loob ng ugnayang pampamilya, ugnayang pang mag-asawa, nariyan ang Efeso 5:23, 28, 33. Gusto ng Diyos na Jehovah na ang ugnayan ninyo ay tulad ng isang ring. Alam niyo yung ring, mga kapatid? Umiikot lang umiikot yan. Umiikot. Hindi walang katapusan yan. Kaya nga, merong forever sa pagmamahal kung sinusunod natin ang pinaka-pattern na pinakita ng ating Panginoon Hesus sa kanyang kongregasyon. So, napahalaga na naman natin yung tungkol sa karunungan na mula sa Biblia, sa ugnayang pang mag-asawa. Pag-usapan naman natin ngayon, mga kapatid, yung daily na kinaharap natin. Number 1 ngayon, mga kapatid, na problema ng tao, anxiety. Ano? Minsan, yung sa misis ko,
Binibiro ko na lang, sabi ko, anxiety. Kino-convert ko yung anxiety sa anxiety. Ano? Kasi, yun naman talaga ang gusto ni Jehovah na hindi naman tayo, sabi nga, everyday, nandyan ang kabalisahan, nariyan ang feelings na talagang wala tayong kwenta, wala na tayong silbi, kasi matanda na tayo, nariyan yung everyday ng mga pangangailangan na dapat natin gawin. So, nagko-compile yan mga kapatid. Ang tanong, gaano natin kakilala si Jehovah? Nagmamalasakit ba si Jehovah sa atin? Gaano tayo inaalagaan ni Jehovah? Sabi, kung merong pinaka-ultimate na assurance mga kapatid, meron ding ultimate na assurance ang Bible sa atin kung gaano tayo kamahal ni Jehovah. Gusto nyo mamalaman yun? Basahin natin yung awit 23, mga kapatid, ano? Awit 23. Ayan. Awit, tapos 23, makikita natin yung 1 hanggang 5. Habang binabasa ko po, ano, gamitin nyo yung imagination ninyo para bang sa isang dakilang pastol, nagpapastol siya sa kanyang tupa, tingnan natin kung nasaan yung tender loving care ng Diyos na Jehovah dyan. Nakita niyo yung 23:1? Basahin ko na po subaybayan nyo. Si Jehovah ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Pinahihiga niya ako sa madamong mga pastulan. Inaakay niya ako sa mga pahingahan ng may saganang tubig. Pinagiginhawa niya ako. Inaakay niya ako sa matuwid na mga landas. Alang-alang sa pangalan niya. Kahit na lumalakad ako sa napakadilim na lambak, hindi ako natatakot. Dahil kasama kita, panatag ang loob ko dahil sa inyong pamalo at tungkod. Ipinaghahanda mo ako ng maraming pagkain sa harap ng mga kaaway ko. Nilagyan mo ng langis ang aking ulo. Punong-puno ang aking mga kopa. Kung isa-summarize natin yan mga kapatid, naran yung tender loving care ng Diyos na inaalagaan ka, pinoprotektahan ka, binibigyan ka ng pagkain. Damang-dama ito ng mga kapatid natin yung dumanas ng iba't ibang problema, mga kapatid. Para bang sinasabi sa atin na, oo, as a group, mahal tayo ni Jehovah, pero hindi dito Jehovah cares individually, personally. Parang yung tupa na inahawakan niya, inihimas-himas niya ito, alam niya ang kalagayan niyo. Na parang bang yung mga kapatid natin sa Ukraine, mga kapatid natin na na-dislocate, mga kapatid natin na dumaan ng depression, pag nadama nila ito, parang hawak sila ni Jehovah. Alam ni Jehovah ang bawat problema ng mga lingkod niya. Ngayon, pumapasok ngayon yung doubts. Talaga bang alam ni Jehovah? Iba yung problema ko, Brad Unique. Ako lang nakakaintindi nito. Kaya please, medyo nagde-defy siya. Saan sa Bible na alam talaga ni Jehovah yung bawat problema natin, yung pinakadetalye, mga kapatid. Basahin natin. Another assurance po ito. Nahum, pakisuyo po sa inyong Biblia, Nahum 1:7. Pag pumapasok po yung doubts natin, yung medyo nagdududa tayo. Nandito na kayo sa Nahum 1:7. Ang sabi po dyan, si Jehovah ay mabuti, isang muog sa panahon ng pagdurusa. Pansinin niyo, iniisip niya ang mga nanganganlong sa kanya. Pakipindot niyo po yung iniisip niya. Ano sinabi dyan? Pinangangalagaan at kilala. Pag sinabi mong kilala, alam na alam ni Jehovah ang bawat problema natin. Alam na alam din ni Jehovah paano niya tayo tutulungan. Kaya, ano yung nagiging realization ng mga kapatid na talagang pumasok sa isip nila na, oo nga mahal ako ni Jehovah. Maraming karanasan tayo. Naalala nyo na nakaraang Watchtower study natin, yung bantayan bilang number 1, 2023, may mga mental illness doon mga kapatid. Kinuha ko yung mga ibang karanasan doon at gusto kong mapakita yung picture kay Brother Lim, Kiko. May picture dyan Kapag ang isang mental illness pala,
meron siya. Minsan, sabi nila, kaya ko ito. Pero sinabi ni Jesus na pwede rin pala tayong magpagamot. Naalala niyo sinabi ni Jesus sa Mateo 9:12. Yung yung mga may sakit, kailangan ng manggagamot. Pero yung walang sakit, hindi mo na kailangan ng manggagamot. Ano ang karunungan doon, mga kapatid? Yung meron kasing mental illness, hindi nila alam kung paano na sila gagalaw, ano ang gagawin nila. Hindi nila maisip, hindi nagbabalance ang isip nila. Para siya nalaglag doon sa hole, ayan, nahalaglag siya sa hole. Pero ang iniisip niya, kaya ko yan. Tapos mamaya, hindi ko na kaya. So anong karunungan ang binigay ng Diyos na Jehovah? Sabi ni Jesus, kapag may sakit ka, magpagamot ka. So, ang gamot na binigay ng Diyos na Jehovah, may lubid. Tapos, mayroong tagahatak ng lubid. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Kaya tayo, nandyan ang karunungan ng Diyos na Jehovah, nandyan yung mga kapatid sa loob ng kongregasyon, gagamitin ng Diyos na Jehovah ang mga kapatid para iahon tayo mula doon sa iba't ibang problema natin. Depression, anxiety, stress, lahat yan. Alam ni Jehovah kung sino yung gagamitin niya. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, magpagabay tayo. Kailangan humawak tayo doon sa lubid na yan. Ano yung ginagawa natin para masabing hawak natin yung lubid na yan? Yung pagdalo natin sa pulong, pagiging aktibo natin sa gawaing ministeryo, yung pagdalaw natin sa mga kapatid na nangangailangan. Kung kaya naman natin na ibigay, huwag nating ipagkait. Kaya nakita natin ang karunungan ng Diyos ni Jehovah. Hindi natin kailangan na maging scientist tayo, mga kapatid. Magtapos tayo ng highest degree sa college. O kailangan mag-masteral tayo para maintindihan natin yung karunungan ni Jehovah para maging masaya tayo. No! Ang kailangan lang natin, magtiwala kay Jehovah. Pero nagkulang ang karunungan natin. Baka isipin natin, kulang pa yung karunungan ko. Anong payo sa atin ni Jehovah? Basahin natin po yung huling teksto natin. Santiago 1:5. Di pa kisuyo, mga kapatid. Santiago 1:5. Yan. Nakita niyo na yung 5. Pakisuyo, ano, mga kapatid? Kailangan mabasa natin itong na malinaw. Nandyan yung pinaka-highlight ng ating talk. Ang sabi, kung nasa 5 na kayo, kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, anong gagawin? Patuloy siyang humingi sa Diyos. Dahil, tingnan niyo po anong reasoning dyan, sagana siyang nagbibigay sa lahat. Pagkatapos, anong sasabihin sa dulo? Hindi siya nandurusta. Sa ibang salin, mga kapatid, hindi siya naghahanap ng pagkakamali mo. Alam na nga niya, mali ka eh. Bakit ka pa niya hanapan ng pagkakamali? Kaya nga tayo lumapit sa kanya, humihingi tayo ng tulong. Kaya kailangan natin magtiwala kay Jehovah. Gawin natin yung assignment natin, mga kapatid, bilang lingkod niya. Patuloy tayong magtiwala sa kanya bilang ang Diyos na ubod-dungong, ubod ng napakalalim na karunungan. Kaya pag tayo ay patuloy na naglilingkod sa Kanya na may kagalakan, masasabi talaga natin, ang Diyos na Jehovah ang siyang bukal ng tunay na karunungan at tunay na makikinabang tayo ngayon at magpakailanman. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Brother Palima. Tunay na kami natulungan kung paano kami makikinabang sa tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos na Jehovah. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang pag-aaral ng Biblia gamit ang magasing Ang Bantayan. Pangungunahan naman po tayo nito ni Brother Rodolfo Ongkingko. Buksan natin ang ating pag-aaral sa Bantayan, pamagitan ng pag-awit. Kantahin natin yung song number 87. Hali kayo at guminhawa.
Kaya napakinggan natin na karunungan mula sa Diyos. Isa sa mga tatalakayin natin karunungan mula sa Diyos ay yung nasa artikulo, aralin 16. Nakakabuti sa atin ang paglapit sa isa't isa. Ang temang teksto nasa awit 133:1. Napakabuti at napakaganda ng magkakapatid ay magkakasama at nagkakaisa. Ano ba ang matututuhan natin sa ating artikulong pag-aaralan? Nung nakaraang linggo, tinalakay natin na napakabuti ang paglapit sa Diyos. Nakita natin yung mga paraan at yung mga pakinabang. Ngayon naman ay mga paraan para maging mas malapit tayo sa mga kapatid. So, baka dati na tayo malapit sa mga kapatid sa kongregasyon, pag-aaralan pa paano tayo mas malapit pa. So, sana yun ang maging resulta sa atin. Makita natin yung mga paraan na magagawa pa natin para maging mas malapit tayo sa mga kapatid sa kongregasyon. At pagkatapos ay ang mga pagpapala naman kapag ginawa natin yun. Meron tayong mga apat na subtopic na matatalakay sa ating pag-aaral na ito para mabuo yung paksa niya. Tapos sa huli, anong sagot mo? Bakit dapat tayo maging malapit sa isa't isa? Ba't ba kailangan yon? Tapos, paano tayo mauna sa pagpapakita ng paggalang sa iba? At yung huli ay paano natin mapapanatili yung pagkakaisa. So, maganda mga punto to. Tapos may mga artwork tayo na magtuturo sa atin ng 3 artwork din. Ituturo yung 3 pangunahing punto na tatalakayin natin. So, maibiging paalala muli, may sagot lang. Pag ang tanong ay yun ang tanong, yun ang sagutin lang ninyo. Huwag muna kayo magbigay ng paliwanag, bakit yun ang tama, huwag muna magbigay ng teksto. Yung susunod na sasagot, siya naman magbibigay ng teksto, bakit yun ang tamang sagot. Gusto magdagdag pa kayo ng karanasan ninyo. Pwede rin yun. Para mas marami ang makabahagi. Minsan kasi mga baguhan, takot sumagot. Pero kung maikli lang, mapapatibay din silang makibahagi. Maraming pagkakataon nito na maikli mga sagot, magagamit ninyo. At makapapatibayan tayo sa isa't isa. Ang tagabasa natin ng parapoy, si Brother Rabanes. Handa na siyang basahin yung unang 2 paragraph. Brother Rabanes, pakisuyo. Napakahalaga kay Jehovah kung paano natin pinapakitunguhan ng iba. Itinuro ni Jesus na dapat nating mahalin ang kapwa natin gaya ng sarili natin. Kaya sinisikap nating maging mabait sa lahat, pati na sa mga hindi natin kapareho ng paniniwala. Kapag ginagawa natin yan, tinutularan natin si Jehovah na pinasisikat ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga taong matuwid at di matuwid. Mahal ni Jehovah ang lahat na tao, pero mas mahal niya ang mga gumagawa ng tama at gusto niyang tularan natin siya. Pinapayuhan niya tayo na magkaroon ng masiding pag-ibig sa mga kapatid at maging magiliw sa kanila. Ganyan ang pag-ibig na nararamdaman natin para sa isang kapamilya o malapit nating kaibigan. Paragraph 1 and 2, ang tanong, anong isang bagay na mahalaga kay Jehovah? Tapos isang tanong na pangalawa naman, anong gusto niyang gawin natin? Isang bagay na mahalaga kay Jehovah? Sige nga, pakisuyo si Sean. Napakahalaga po kay Jehovah kung paano po natin pinapakitunguhan ang iba po. Salamat, napakamagalang na bata, ano? Very good. 30, very good. So, paano ito? Anong tinuro ni Jesus tungkol dito? Anong tinuro ni Jesus? Sige, si Althea ba yan? Athena? Dapat po natin mahalin ang kapwa natin gaya ng sarili natin. Okay, good. Salamat, ano? So, sino kasali ron? So, paano natin gagawin yan? Anong kasali dyan sa pagsunod natin yan sa sinasabi na mahalagang bagay kay Jehovah? Sister Kamarig.
Salamat, Athena. Pati na sa mga hindi natin kapareho na paniniwala. Ayun, ano. Pero napansin ba niyo yung punto doon sa paragraph 2 tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal? Sister Gladys Alcantara? Ito pong mga naka-italic na mga salita na masidhing pag-ibig at maging maghiling sa kanila. Ayun. So, anong gusto niyo habang gawin natin? Salamat po. Anong gagawin natin? Brother Alcantara? Gusto po ng Diyos na Jehovah na tularan natin siya. Okay, salamat at tuwid ang sagot. Ano? So, gagayahin natin. Ano? So, ulitin nga natin. Anong gagawin natin sa mga kapatid natin? Sister Jennifer Homok? Mahalin po natin sila kasi minamahal po sila ni Jehovah ng lubusan. Ayun. So, nakakonsentrate tayo sa pagpapakita ng pag-ibig sa mga kapatid. Yan ang ating pinaka-tema lang ngayon ng mga kapatid. Although, nandun din yung pag-ibig sa hindi natin kapananampalataya. No? So, mag-focus tayo ron. Ano? So, pag sinabing masidhing pag-ibig at maging magiliw, anong gagawin nating pakikitungo sa ating mga kapatid? Sister Loreto? Na para po natin silang kapamilya at mga malalapit na kaibigan. Yan ang goal natin, mga kapatid. Ano? Yung mga kapatid sa kongregasyon, maging kapamilya natin. Ano? Okay na tayo. Doon tayo sa paragraph 3. Parang halaman ang pag-ibig. Kailangan itong alagaan para patuloy na lumago. Pinayuhan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano. Patuloy nawa ninyong ibigin ang isa't isa bilang magkakapatid. Gusto ni Jehovah na palalimin natin ang pag-ibig natin sa iba. At makakatulong sa atin ang artikulong ito. Pag-aralan natin kung bakit dapat tayong maging mas malapit sa mga kapatid at kung paano natin patuloy na gagawin niyan. Sa paragraph 3, anong dapat nating tandaan tungkol sa pag-ibig? Brother Manuel Relox? Dapat po nating palilimin ang ating pag-ibig sa mga kapatid na parang halaman na patuloy itong alagaan para patuloy na lumago. Ayun. So ano yung application kung parang halaman yung pag-ibig? Ang gagawin din natin. Paano ba inaalagaan yung halaman? Sister, tataas ng kamay. Sa katabi ni Sister Edar. Kailangan po natin itong alagaan para patuloy na lumago. Ayun. So, anong hinihiling nun sa atin, mga kapatid? Anong dapat natin gawin? Kung paano yung halaman kinukultivate? Brother Loreto? Yung pagtatanim ng halaman ay hindi masabing biro. Kasi nangailangan ito ng marami panahon. Nangailangan ito ng pagkalinga, ng yung pangangalaga. Pagka ganon, dinidilig natin sila. Yung iba nga, kinakausap pa yung halaman eh. Kumusta ka na? Kumusta nila? Pero makikita natin na pag inipinabayaan, malalanta, tapos ay mamamatay. Yung pag-ibig, hindi dapat namamatay yung ating pag-ibig sa kanila. Ayun. Maraming alaga halaman si Brother Loretta pag napunta kayo sa bahay nila. No? So, anong pag-aaralan natin sa artikulo? Ang 2 punto na kukunin natin. Isa, si Sir Magudayaw. Pag-aralan po natin kung bakit dapat tayong maging mas malapit sa mga kapatid. At ikalawa, Sister Sarah, Felicitas. At kung paano natin patuloy na gagawin yan. Bantayan natin yung 2 punto rin. Tayo unahin na natin yung kung bakit dapat tayong maging mas malapit sa isa't isa. Okay? Sa paragraph 4. Mababasa sa awit 133:1. Napakabuti at napakaganda na ang magkakapatid ay magkakasama at nagkakaisa. Alam nating totoo ang sinabi ng salmista na napakabuti at napakaganda ng pakikipagkaibigan sa mga nagmamahal kay Jehovah. Pero baka mawala ang pagpapahalaga natin sa pagkakaisa nating mga Kristiyano. Pag-isipan ito. Kapag araw-araw na nakikita ng isang tao ang isang napakagandang puno, baka unti-unting mawala ang pagpapahalaga niya dito.
Pwede rin mangyari yan sa atin dahil ilang beses nating nakikita ang mga kapatid sa bawat linggo. Kaya paano natin mapapanatili ang pagpapahalaga natin sa kanila? Pag-isipan natin mabuti kung gaano kahalaga sa atin at sa kongregasyon ang bawat kapatid. Kung gagawin natin yan, mas lalalim ang pag-ibig natin sa kanila. Sa paragraph 4, gaya na sinasabi sa awit 133.1, paano natin mapapanatili ang pagpapahalaga natin sa pagkakaisa nating mga Kristiyano? Paano mamimaintain? Sister Mendoza, jam? Pwede po nating pag-isipan kung gaano kahalaga sa atin at sa kongregasyon ng bawat kapatid. Tama, no? Paano natin gagawin? Ano yung nakita niyong kahulugan yan? May assignment tayo, no? Assignment natin. Dalawa yung binanggit dyan, no? Ano yung assignment natin dyan? Bigyan natin attention sa ating pag-iisip. Ang una ay Sister Ongking ko. Kung gaano kahalaga ang mga kapatid. Yan, bawat isa, gaano kahalaga ang bawat isa sa mga kapatid. Sa atin, ano? Tapos yung isa naman, gaano sila kahalaga sa Sister Canuto? Sa kongregasyon. Ayun. Maganda, maiksi lang yung panungutap na yun, pero nandiyan yung punto na gagawin natin, mga kapatid. Meron tayong assignment na para sa ating lahat yan. Ba't kailangan yan? Anong ilustrasyon? Ba't kailangan pag-isipan pa natin? Alam mo naman natin yan, di ba? Sister Mariel? Yung binanggit po na ilustrasyon dito, kapag araw-araw nakikita ng isang tao yung isang napakagandang puno, baka unti-unti hindi niya na ma-appreciate ito. Ganon din po yung pwedeng mangyari sa atin. Kasi ilang beses po natin nakikita yung mga kapatid bawat linggo, every pulong, sa ministry, kaya may tendency po na mawala din yung pagpapahalaga natin sa kanila. Totoo yan, di ba? Salamat, Sister Mariel. Brother Loreto. Mabuti na lang at yung mga kapatid ay hindi puno. Baka mawala yung pagpapahalaga natin sa kanila kung puno sila. Ang mga kapatid ay nagre-react, sumasagot, yumayakap, nagmamahal. Kaya yung ating pagkasawa sa kanila, hindi maaaring mangyari yun. Kasi meron tayong pakikipag-ugnayan sa kanila. Isang mabuting pakikipag-ugnayan. Salamat. Sister Jennifer, matawa Sister Jennifer, kaya sabihin niyo sa atin. Opo, yung pong para po tayong bahagi ng katawan na mayroong tenga, mata, na may iba-iba pong gamit. Kaya po yung mga kapatid, maaari po kasing sila yung magpapatibay sa atin kapag sa panahon po na kinakailangan natin, sila po pala yung ginagamit ni Jehovah na hindi nila namamalaya na yung sinabi nila ay magpapatibay pala sa atin. Kaya mahalaga pong mahalin natin sila kasi inilaan sila ni Jehovah sa kongregasyon bilang parang mga ornament at bahagi ng katawan. Okay. Gandang paalala yan para sa ating lahat mga kapatid. No? Tingnan natin yung larawan. Artwork tayo dyan. Dalawang larawan. Yung unang larawan muna komentuhan natin. Sister Edar. Sa unang larawan, makita natin na may isang sister na tinitingnan niya yung isang punong kahoy na maganda. Ayun. Na-appreciate niya yun. At sa pangalawang picture naman, siya pa rin yun, niyayakap niya isang kapatid. At sa likod, ang mga kapatid ay masayang nag-uusap. Okay, salamat po. Meron pa yung masabi rito sa picture na to? Noong unang kumakita, akala ko nagbubulay-bulay siya eh. No. At Brother Alcantara, sige po. Sa unang picture po, ito yung isang babae na first time niyang dadalo sa regional convention. O kaya binigyan siya ng imbitasyon.
at kanyang naobserbahan na ganito pala ang mga saksi ni Jehovah. Kaya yung sa pangalawang picture na yon ay ni-welcome siya. Although hindi siya kilala o hindi sila magkakilala. Pero nilapitan ng isang saksi na sister na niyakap siya ng mahigpit. Kung anong nanggang resulta, nagustuhan niya po yung pagpupulong ng Regional Convention ng mga saksi ni Jehovah. Salamat, Brother Alcantara, sa inyong question. Sir De Asis. Huwag natin hayaan na mawala ang pagpahalaga natin sa isa't isa ng mga Kristiyano o mga kapatid natin para ang pag-ibig natin. Okay. Salamat. Brother Awao. Pag nagandahan po tayo dun sa halaman o puno, sigurado po aalamin natin yung kung anong uri ng puno yun, kung paano itanim yun, aalamin natin yung mga impormasyon tungkol dun sa puno na yun. Gayon din po sa mga kapatid, para lalong lumalim po yung mga pag-ibig natin sa kanila, aalamin natin kung ano yung mga kagustuhan nila, ano yung mga bagay na mapagkakasunduan natin. At siyempre po, lalapit po tayo sa kanila. Hindi po natin ilalayo yung sarili natin sa kanila upang mas lalo pa po lumago yung pag-ibig na nararamdaman po natin sa kanila. Okay. So, marami tayong natutunan sa larawan na yan, ano? At nais natin na maalala palagi illustration kanina, no, na nagpapahalaga palagi para hindi makalimutan. Ano? Yan pa tayo sa paragraph 5. Ito na yan, 5. May mga unang beses pa lang dumalo sa mga pulong natin na talagang humanga sa nakita nila. Napapansin kasi nila ang pagmamahal natin sa isa't isa at posibleng makumbinsi sila nito na tayo ang tunay na Kristiyano. Sinabi ni Jesus, kung mahal ninyo ang isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Tingnan ang karanasan ni Chaitra. Estudyante siya sa universidad nang makipag-aral siya sa mga saksi ni Jehovah. Tinanggap niya ang imbitasyong dumalo sa panrelihiyong konbensyon. Pagkatapos niyang dumalo sa unang araw ng konbensyon, nasabi niya sa nag-Bible study sa kanya, kahit kailan di pa ako nayakap ng mga magulang ko. Pero isang araw pa lang sa konbensyon ninyo, 52 beses na akong nayakap. Ramdam ko talaga ang pagmamahal ni Jehovah dahil sa inyo. Kaya gusto kong maging bahagi ng pamilyang ito. Sumulong si Chaitra at nagpabautismo noong 2024. Patunay ito na kapag nakikita ng iba ang mabubuti nating gawa, kasama na ang pagmamahal natin sa isa't isa, pwede silang mapakilos na paglingkuran si Jehovah. Tanong natin sa 5. Anong pwedeng mangyari kapag nakita ng iba ang pagmamahal nating mga Kristiyano sa isa't isa? Sister Egama, please. Kapag nakikita nila na mahal natin isa't isa, maaaring o posibleng makumbinsi sila na tayo ang mga tunay na Kristiyano. Okay, tama, ano, di ba? Anong teksto nga sa Bible yan? Talagang yun ang inaasahan na makita sa atin. Anong teksto sa Biblia yan, kapatid? Sister Ami Relox? Sa 1:13:35 po. Okay. So, ano yung karanasan ng isang Bible study na unang dumalo sa Regional Convention? Naranasan niyo ba yan? Kung kayo ay bagong dumalo? Meron ba kayo kanyang karanasan? Okay, Sister Flor Balino, pakisuyo. Anong karanasan niya? Naranasan niyang mayakap ng mga kapatira ng 52 beses. Oo. Bakit pambihira sa kanya yon? Binibilang pala niya na pag-makap, ano? Sister Loreto. Pambihira po yun sa kanya kasi kahit yung magulang niya hindi pa siya nayakap. Mahalaga pala yun. No? Dito sa atin, na kapag a-adjust na tayo ron, ano? Merong ganong pagbati pa nakita, no? So, anong masabi natin sa nangyari na ito kay Chaitra? Sister Gina Cruz.
patunay nga po ito na kapag nakikita ng iba ang mabubuti nating gawa, kasama yung pagmamahal natin sa bawat isa, pwede silang mapakilos at mapaglingkuran ng Diyos na Jehovah. Ngayon, tama, ano? Ano ba nangyari sa kanya pagkatapos nun? Ano naging resulta? Sister Tuason, salamat, Sister Gina Cruz. Ang resulta nga po, nagpa-Bible study siya, sumulong siya, at noong 2024, nagpa-bautismo po siya. Galing, ano? Makita natin kung ano mangyayari pag ginagawa natin. Brother Loreto, pakisuyo. Marahil yung binabanggit nito ni Sister nung nabautismo na yun, ay yung hindi siya nayakap, nung sa panahon niya na maring malaki na siya. Kasi wala naman tao na hindi nayakap ng magulang nung maliit siya. Lahat yun ay naramdaman natin. Kaya may mga kultura, katulad sa amin, sa kultura namin, na pamilya. Nung lumaki na kami, hindi ka talaga yayakapin. Parang, mala ko, nahihiya ba, o malaki ka na, hindi ka na mayakap. Parang ganun din ang naranasan ng sister na hindi siya nayakap ng magulang niya nung ganung edad na siya. Pero nung malilit pa tayo, lahat, nayayakap tayo. Tama naman, ngaling naisip ni Brother Loreto. Salamat. Sister Tuason. Naalala ko po yung naging karanasan ng Bible study. Unang niyang dumalos sa regional convention. Tapos sumakit yung ulo niya, na migraine siya, pumunta siya sa CR. Ngayon, may nagsuka siya doon. Tapos may nakapansin po sa kanya isang sister na may dalang maliit na anak. Pero kahit may dalang anak yon, sinamahan siya doon sa first aid. Tapos yon, pinagpahinga siya doon, pinagamot siya. Tapos gumanda yung pakiramdam niya. Kaya sabi niya sa akin, alam mo Brenda, ang babait ng mga saksi. Gusto ko rin maging saksi balang araw, sabi niya. Yan ang tunay niya karanasan. Meron din parang karanasan gano'n sa atin. Ano? Okay, salamat paglalahad mo ng karanasan na yun, Sister Brenda. Patuloy tayo doon sa susunod na paragraph. Kapag malapit tayo sa mga kapatid, nagiging protection ito sa atin. Pinayuhan ni Pablo ang mga Kristiyano noon. Patuloy ninyong patibayan ang isa't isa araw-araw para walang sino man sa inyo ang maging mapagmatigas dahil sa mapandayang kapangyarihan ng kasalanan. Kapag nanghihina tayo at nahirapang gawin ang tama, posible itong mapansin ng isang kapatid at pakilusin siya ni Jehovah na tulungan tayo. Siguradong makatutulong sa atin ang mga pampatibay na matatanggap natin. Tanong sa paragraph 6, kapag malapit tayo sa mga kapatid, paano ito nagiging proteksyon sa atin? Sister Carlos. Kapag nangihina nga po tayo at nahihirapang gawin ang tama, posible nga pong mapansin ito ng mga kapatid at pakilusin sila ni Jehovah at tulungan po tayo. Ayun, tama, no? Kaya kahit meron tayong problema, anong gagawin natin? Ano magandang gawin natin para matulungan tayo? Sister Jennifer, Momok. Kapag may problema po, mas lalo po tayong dumalo sa mga pagpupulong kasi andun po yung proteksyon ng Diyos na Jehovah, yung tulong po ng mga kapatid. Ayun. Hindi lang yung pulong na mapapakinggan, ano? Makita niyo yung pakinabang natin, ano? Pag tayo malapit sa mga kapatid. Tingnan natin yung paragraph 7. Bahagi tayo ng isang grupo na talagang nagsisikap magpakita ng pag-ibig sa isa't isa at pinagpapala tayo dahil doon. Halimbawa, dahil sa pag-ibig, patuloy natin na pagtitiisan ang isa't isa, kaya napanatili ang pagkakaisa natin. Hindi ba ramdam natin niyan sa mga pulong? Wala nang ibang grupo ang nakakaranas ng ganyang pagkakaisa. Sa tanong, basahin natin muna, Colossus 3:13 at saka 14. Sige, pakisuyo, Sophia, Sister Alcantara. Patuloy ninyong pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ng isa't isa kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapwa. Kung paanong lubusan kayong pinatawad ni Jehovah, dapat na ganoon din ang gawin ninyo. Pero bukod sa mga ito, magpakita kayo ng pag-ibig dahil lubusan nitong pinagkakaisa ang mga tao. Salamat sa pagbasa, Sister Sophia.
So, tanong natin, ano ang kaugnayan ng pag-ibig at pagkakaisa? Brother Tuason. Talagang naugnay po yung pag-ibig sa pagkakaisa. Kasi para mapanatili yung pagkakaisa, kailangan na magtiisan sa isa't isa. At para naman makapagtiisan sa isa't isa, kailangan yung pag-ibig. Kaya magkaugnay yun. Galing, ano? Sister Homokpe? Okay, parang okay, sagot. Very good, salamat. Napagandang pag-isipan niya mga kapatid, ano? Merong nagagawa yung connection sa pagitan ng pag-ibig at saka nung pagkakaisa. Nandun yung pagtitiis, ano? Kasi kung wala kang pag-ibig, hindi ka magtitiis. Pag hindi ka nagtitiis, makakaroon ng epekto sa pagkakaisa ng kongregasyon niya pag merong hindi nagtitiis sa pagkasamahan, ano? Kaya nandun yung pagpapakita ng pag-ibig. Napansin ba niyo yung sinanggit doon sa Colossus? Yung pagpapakita ng pag-ibig, kahit na nga, merong blank tayo na sa mga kapatid. Kahit meron tayong blank, Sister Sandra. Ito, Sandra Amora. Salamat. Kahit pa nga po may dahilan tayo para magreklamo. Yeah. Okay. Nandun pa rin yung pagpapakita ng pagtitiis, ano? Punta na tayo dito sa saan ba tayo? Paragraph 8 na tayo. Bagong subtopic na magpakita ng paggalang. Nakuha na natin yung bakit mas dapat magpakita na maging mas malapit tayo sa isa't isa. Yung pangalawang subtopic natin, magpakita ng paggalang sa isa't isa. Doon sa paragraph 8. Hindi tayo perfecto, pero nagkakaisa pa rin tayo. Nangyari yan dahil kay Jehovah. Sinasabi ng Biblia na tinuruan na tayo ng Diyos na mahalin ang isa't isa. Ginagamit niya ang salita niya para malaman natin ang mga dapat nating gawin para maging mas malapit sa isa't isa. At masasabing natuturuan tayo ng Diyos kapag pinag-aralan nating mabuti ang mga turo niya at sinusunod ang mga ito. Yan ang sinisikap gawin ng mga saksi ni Jehovah. Paragraph 8. Paano tayo tinutulungan ni Jehovah na magkaisa? Nandun si Jehovah gumagawa ng paraan, ano? Anong ginagawa niya para tayo matulungan magkaisa? Sister Pemi, pakisayo. Balina. Ginagamit niya ang salita niya para malaman natin ang mga dapat nating gawin para maging mas malapit sa isa't isa. Yan, ginagamit yung Bible, ano? Tama, ano? Salamat, Sister Pemi, no? Okay. Sister Moyo. Tinuturuan po talaga tayo ng Diyos ni Jehovah na mahalin ang isa't isa. Saan sa Bible yun? Meron palang ganun, ano? Tinuruan tayo ni Jehovah mahalin ang isa't isa. Parang bago yun, ano? Kita natin, no? Ganda. Salamat sa komentar niya, no? At paano masasabi na tayo ay naturuan na ng Diyos? Paano natin masasabing ganun nga? Sister Sarah Lumila. Kapag po pinag-aralan nating mabuti ang mga turo niya at sinusunod ang mga ito. Yeah. Ba't ginamit yung Santiago 1:25? Brother Tuason? Kasi yung salita ng Diyos ay kinukumpara sa isang salamin. Pagka yun pinag-aaralan natin, nasasalamin natin kung ano yung dapat nating ituwid doon sa ating sarili at sa gayon ay matuturuan tayo. So anong hinihiling nun sa bahagi natin pagkatapos tayo maturuan? Sister Ongkingko. Kailangang tuparin natin ito. Ayun. Sabi nga ng iba pasok dito, labas dito, no? So pagka ganun, hindi Santiago 1:25 yan, ano? Yung iba, alam naman nila parang kulang ng paggawa, pagkakapit, kaya walang epekto sa kanila yung natututunan nila, no? At maganda yung binanggit dyan, ano? Tungkol sa komento, sa ginagawa natin. Napansin ba niyo yung paraan ng paglalahad tungkol doon? Ano sabi doon sa last sentence? Sister Mercy, Balingit. Yan ang sinisikap gawin ng mga saksi ni Jehovah. Sinisikap. Ibig sabihin, may panahon na hindi natin nagagawa.
Pero nandun yung pagkisikap natin. Kasi baka yung iba sabi, hindi naman sakdal ang mga saksi. Talaga. Kaya nandun yung effort nating lahat na may apply yung ating napag-aaralan. Kaya papasok tayo doon sa paragraph 9. Paano tayo tinutulungan ng Biblia na maging mas malapit sa isa't isa? Tingnan ang sinabi ni Pablo sa Roma 12, 9-13. Pansinin na sinabi niyang, mauna kayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba. Ibig sabihin, tayo ang unang kikilos para magpakita ng magiliw na pag-ibig sa iba. Magagawa natin niyan sa maraming paraan, gaya ng pagpapatawad sa iba, pagiging mapagpatuloy at pagiging mapagbigay. Hindi mo na kailangang hintayin ang mga kapatid na gumawa ng paraan para mapalapit sa iyo. Unahan mo na sila. Tandaan na sinabi ni Jesus, mahigit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa pagtanggap. Okay, basahin natin Roma 12:9-13. Brother Gumila, pakisuyo. Mahalin ninyo ang isa't isa ng walang pagkukunwari. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ninyo ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at maging magiliw sa isa't isa. Mauna kayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba. Maging masipag kayo, hindi tamad. Maging masigasig kayo dahil sa banal na Espiritu. Magpaalipin kayo para kay Jehova. Magsaya kayo dahil sa pag-asa ninyo. Magtiis kayo habang nagdurusa. Magmatyaga kayo sa pananalangin. Magbigay kayo sa mga alagad ayon sa pangailangan nila. Maging mapagpatuloy kayo. Salamat sa pagbasa, Brother Gumila. Anong matututuhan natin sa Roma 12:9-13 tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa isa't isa? Mr. Dong? Sa verse 10 po, pinapayuhan po tayo dito na mauna tayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba. Ibig sabihin po, tayo po yung mauuna para magpakita ng magiliw na pag-ibig sa iba. Okay, salamat. Mr. Noemi, wow. Magagawa rin po natin yan sa maraming paraan, gaya po ng pagpapatawad sa iba, pagiging mapagpatuloy at pagiging mapagbigay. Okay, tama. So ano yung hindi na natin kailangang gawin tungkol dito sa paggawa ng paraan para mapalapit tayo sa mga kapatid? Brother Kyle? Hindi natin kailangan entayin pa na unahan tayo ng kapatid o mapalapit sa atin. Unahan na natin sila. Sa diwa nga po ng gawa 2035 na masigit na kaligayan ang pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Yeah. Ganda ng dinagdag ni Kyle. Hindi natin hayaang maunahan tayo ng mga kapatid. Ano? Wala sa para po yun, pero nandun yung punto rin. Ano? Unahan na natin. Mag-uunahan tayo sa pagpapakita ng pag-aaral. Brother Carlos. Ipinapahiwatig din ng ekspresyong unahan mo na sila na dapat nating higitan ang iba sa pagpapakita ng paggalang. Maganda yung study note, nakita niyo, no? Kabaliktaran yan ng lipunan ng panamumuhay ng panahon ni Jesus. Ano? Okay? So, saan tayo mag-uunahan? Ulitin lang natin, saan tayo mag-uunahan? Sister Maricar? Sa pagpapakita po ng paggalang sa iba. Ayun. Binanggit kanina yung tatlong kasama doon, ano? Komentuhan na kanina, no? Tatlong kasama sa gagawin natin yun, ano? Tingnan natin dito yung resulta. Sabi ni Jesus, magiging maligaya tayo. Dito tayo sa paragraph 10. Pansinin na pagkatapos sabihin ni Pablo na mauna tayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba, pinayuhan niya tayo na maging masipag, hindi tamad. Kapag may kailangang gawin ang isang taong masipag, gagawin niya iyon agad. Sinasabi sa atin ng Kawikaan 3:27-28, huwag mong ipagkait ang mabuti sa mga nangangailangan ng tulong kung kaya mo namang gawin ito. Kaya kapag may nakita tayong nangangailangan ng tulong, gagawin natin ang magagawa natin.
Hindi na natin iyan ipagpapaliban. At hindi rin tayo maghihintay na may ibang gagawa ng bagay na iyon. Sa paragraph 10, paano tayo magiging masipag pagdating sa pagkapakita ng paggalang sa iba? Sister Simon. Yung isa pong taong masipag, pag meron siyang nakita o naisip na dapat niyang gawin, kumikilos siya kaagad. Hindi niya na po yung pinagpapaliban. Kaya sa katulad ng paraan, kapag may nalaman tayo na isang kapatid nangangailangan ng tulong, masipag tayo dapat na tumulong kaagad. Salamat, Sister Simon. Magandang paalala sa atin yan. Ano? At ano yung, bukod sa hindi pagpapaliban, ano na hindi mo natin gagawin pa? Yung may kukomenta mo, Sister Jimia? Tulad nga rin po ng sinasabi sa Kawikaan 3:27, huwag nating ipagkait ang mabuti kung kaya naman natin itong gawin. Okay. Brother Simon, salamat, Sister Jimia. Ganda po yung binanggit ng para po. Di tayo maghihintay na may ibang gagawa na nun. Pinaalala nito sa akin, huwag isipin na, ay hindi may tutulong ng ibang kapatid, hayaan na natin sila. Nakita na yan ng isang brother kaya siya nang bahalang tumulong. Hindi, kundi ipinakikita nito sa atin, kapag nakita natin na meron tayong paraan o way para tumulong, ibigay natin ito sa kanila. Ang ganda, no? Parang ngayon lang kinonek yung 12:10 do sa 11, ano? Masipag, ano? Ngayon pa tayo makita ang connection dyan mamaya, no? At yung unang 1:3:17:18, bakit ginamit yung teksto na yan? Sister Irene Pailagot. Kailangan hindi lang sa salita natin sasabihin, kundi ipapakita natin sa gawa kung ano yung maitutulong natin sa kapatid. Okay, very good. Picture tayo mga kapatid, artwork. Okay, Sister Carlos. Isang kabataang brother nga po ang nasa ladder at inaalis ang mga dahon sa gutter sa bahay ng may edad ng brother. Ayan. Anong tinuturo nitong larawan na to? Salamat, Sister Carlos. Anong natutuhan natin dito? Brother Tom Naraos. Sabi po dito sa caption, kapag may nakita tayong kapatid na nangangailangan, tayo na ang tutulong sa kanya. Pero dito sa larawan, ito yung pagkatapos na. Kasi yung brother na nasa likod, siya yung nangangailangan eh. So may tungkod siya. So yung isang brother, nagkusa na siyang tumulong. Hindi niya na inantay na malaglag pa yung brother. Salamat. Paragraph 11 tayo. Paano pa natin may papakita ang paggalang sa iba? Patawarin natin agad ang mga nakasakit sa atin. Sinasabi sa Efeso 4:26, huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Bakit? Kasi kapag galit pa rin tayo, sinasabi sa talata 27 na nabibigyan natin ng pagkakataon ng dyablo. Paulit-ulit tayong sinasabihan ni Jehovah na patawarin natin ang isa't isa. Halimbawa, pinapayuhan tayo sa Colossus 3:13 na patuloy nating lubusang patawarin ang isa't isa. Isa yan sa pinakamagandang paraan para mapalapit sa iba. At kapag ginawa natin yan, napapanatili natin ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng Espiritu. Kaya kapag nagpapatawad tayo, nakakatulong tayo na magkaisa at maging payapa ang bayan ng Diyos. Tanong natin sa paragraph 11, anong makatutulong sa atin na maging mas malapit sa isa't isa? Bukod sa napag-usapan natin kanina. Brother Giovanni Homok. Yung pagiging mapagpatawad. Okay. Kailan papatawarin? Nakita niyo yung diwa ng ano? Ano mangyayari pag di tayo nagpatawad kaagad pala? Yun ang tanong doon. Brother Mario, Relox. Sabi nga po dito, agad-agad tayo magpatawad dahil sa diwa po ng Efeso 4:26 na huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin tayo. Kasi po, pag galit pa rin tayo, nabibigyan natin ng pagkakataon po yung dyablo. Ayun, nakakatakot, ano? At meron pa kayong gustong banggitin dito sa
Brother Alburo. Hindi po gumagana ng microphone niya, Brad. Okay, pakisige po. Paragraph 7, binanggit na yung 3:13 ng Kolosas. Paalala ito lagi sa atin na huwag natin kalimutan. Ang Diyos mismo, nahihuba pa ulit-ulit na binanggit ito. Lubusang patawarin ang isa't isa. Okay. At anong mangyayari pag ginagawa natin, mga kapatid? Anong naiaabuloy natin sa kongregasyon? Brother Limuel Moyo. Kapag lubusan tayong nagpapatawad sa mga kapatid, lalo tayong napapalapit sa kanila. Okay. At ano nangyayari sa kongregasyon? Sister Navarez. Salamat, Brother Limuel. Napapanatili rin po yung kapayapaan at naiingatan po yung pagkakaisa na dulot ng Espiritu. Isipin mo, no? Tumutulong ka pag nagpapatawad ka para maging mapayapa ang kongregasyon. Eh kung di ka magpatawad, nakakagulo tayo, no? Eh makita natin yung may maiaabuli pala tayo bawat isa, no? Para sa kapayapaan ng kongregasyon. Dito tayo sa 12. Totoo. Baka mahirapan tayong patawarin ng mga nakasakit sa atin. Pero magagawa natin iyan sa tulong ng banal na Espiritu. Pagkatapos ipayo sa atin ni Pablo na maging magiliw sa isa't isa at maging masipag, sinabi rin niya, maging masigasig kayo dahil sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, pwede tayong umapaw sa sigasig o sigla dahil sa impluensya ng banal na Espiritu. Kaya matutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos na maging magiliw sa isa't isa at magpatawad ng lubusan. At ibibigay niya iyon sa atin kung mananalangin tayo sa Kanya at aasa sa tulong niya. Tanong sa 12, paano tayo tinutulungan ni Jehovah na maging mapagpatawad? Ano yung nakita niyong punto dyan? Doon sa may study notes pa, no? Brother Loreto? Tinutulungan tayo ng Diyos pamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng kanyang banal na Espiritu. Kasi kung tayo lang ang tatanungin, nakikita naman natin na mahirap magpatawad. Hindi yung ganun kadali na sabihin na napatawad mo na yung isa. Kasi makikita yun sa iyong aksyon. Makikita yun sa iyong mga ginagawa. Halimbawa sa kongregasyon, makikita natin, madidinig na mayroong mga kapatid na nagkakaroon ng problema, nagkatampuhan. Makikita yun na hindi na sila nagpapansinan, hindi na sila nagkikibuan, nagkakaroon na sila ng iwasan. Nag-iwasan sila sa isa't isa. Ang mangyayari, yung mga kapatid na nakakita, hindi napapatibay. Nakikita na bakit ganon? Hindi ba dapat mag-unahan tayo sa pag-ibig sa isa't isa? Pero bakit hindi nangyayari yun? Lalabas, magkakaroon siya ng matinding tanong sa puso niya na ito ba yung kongregasyon na talagang pinapatnubayan ng Diyos? Kaya ang isang tao, kailangan talaga niya lumapit sa Diyos. Yung bunga ng banal na Espiritu, mapa sa Kanya. Kasi limitado yung ating sariling lakas. Ang kailangan natin yung lakas na higit sa karniwan para mapatawad natin ng iba. Salamat na. Ano naman natutunan natin sa study notes doon sa 12:11? Sister Mariel, pakisayo. Ayon po sa study note, yung salitang Grego na isinaling masigasig ay literal na nangangahulugang kumulo. Tumutukoy po ito sa pag-uumapaw sa sigasig o sigla dahil sa impluensya ng banal na Espiritu. Kaya ito po yung magpapakilo sa atin na gawin yung mga bagay ayon sa kalooban ni Jehovah na maging magiliw tayo sa isa't isa at magpatawad ng lubusan. Ganda, no? Yun ang kailangan natin, Holy Spirit. So tayo sa subtopic na huwag kayong magkabaha-bahagi. Sa paragraph 13. Iba't iba ang pinagbulan at kultura ng mga kapatid sa kongregasyon. Dahil dito, magkakaiba tayo ng desisyon. Halimbawa, baka ibang-iba ang pinipili nating mga libangan, paraan ng pananamit at pag-aayos, at paraan ng paggamot at pag-alaga sa kalusugan. At kung hindi tayo mag-iingat, baka magkabahabahagi tayo dahil sa mga ito. Dahil tinuruan na tayo ng Diyos na mahalin ang isa't isa, hindi natin gustong ipilit sa iba ang desisyon natin at palabasing mas maganda ito.
Sa 13, bakit posible tayong magkabaha-bahagi? Brother Homok? Dahil sa iba't iba yung pinagmulan natin, iba yung kultura, at iba-iba yung paraan ng pagpapalaki, kaya maaring magkaiba tayo ng mga gusto. Minsan, pag di tayo naging maingat, baka yung gusto rin natin ipagawa sa iba. So, baka yun ang magpapangyari na magkakaroon ng pagkabahabahagi. Anong halimbawa dyan? Nangyayari yan? Na magkakaiba? Brother Moyo? George? Una po rito yung pinili nating libangan at paraan ng pananamit at pag-aayos. Okay. Sino babasa ng last sentence ng paragraph 13? Sister Ami, relax. Dahil tinuruan tayo ng Diyos na mahalin ang isa't isa, hindi natin gustong ipilit sa ibang desisyon natin at palabasing mas maganda ito. Sa 14 tayo, salamat. Kung lagi natin sisikapin na pasiglahin at patibayin ang isa't isa, maiwasan natin ang pagkabahabahagi. Nitong nakaraan, maraming inactive o inalis sa kongregasyon ang bumalik at masaya natin silang tinanggap. Isang sister na 10 taon nang inactive ang dumalo ulit sa Kingdom Hall. Sinabi niya, nakangiti ang mga kapatid at kinamayan nila ako. Simple lang ang ginawa nila pero ano ang epekto nito sa kanya? Sinabi niya, ramdam kong si Jehovah yon. Gusto niyang maging masaya ulit ako. Kapag sinisikap nating maging nakakapagpatibay sa lahat, pwede tayong gamitin ni Kristo para tulungan ang mga pagod at nabibigatan. Tanong natin sa 14, anong dapat nating pagsikapang gawin? Tapos may tanong, bakit? Yung unang bahagi lang sagutin natin. Anong gagawin natin? Sige, Tamara. Anong gagawin natin, Tamara? We can also prevent divisions in the congregation by striving to be refreshing. Okay, salamat. Anong express niya sa English? Sa Tagalog naman. Salamat, Tamara. Ha? Brother Kevin, Kimwell. Sa Tagalog po, kailangan po natin na pasiglahin at patibayan ang isa't isa para makakatulong po iyon para maiwasan natin yung pagkabahabahagi. Ayun, meron tayong Tagalog, may English. Buti wala namang Hebrew dito. No? Okay, so ano experience na may magandang epekto pagka ginawa natin yung payo ng 1 Thessalonica 5:11? Sister Jemel Aguilar. Yung simpleng ngiti po pala at pagkamay dun sa mga inactive, malaki yung naging epekto. Kasi yung isang sister po dito na 10 years siyang inactive, tapos dumalo siya sa Kingdom Hall, dahil nginitian siya, kinamayan siya, malaki yung naging impact sa kanya. Kaya dahil doon, nanambalik siya kay Jehovah. Galing, ano? Sino babasa ng last sentence ng paragraph natin? Si Brother Ismael. Kapag sinisikap nating maging nakakapagpatibay sa lahat, pwede tayong gamitin ni Kristo para tulungan ng mga pagod at nabibigatan. Gandang pribileyo, no? Magagamit tayo ni Kristo. No? Nandun tayo sa 15. Maganda ito, 15. Mapapanatili din natin ang pagkakaisa kung pag-iisipan nating mabuti ang mga sasabihin natin. Sinasabi sa Job 12:11, hindi ba sinusubok ng ating tainga ang mga salita kung paano nilalasahan ng dila ang pagkain? Kapag nagluluto ka, malamang na hindi mo iyon ihahain agad sa iba ng hindi tinitikman. Gusto mo kasing siguraduhin na masarap yon. Ganyan din pagdating sa mga sinasabi natin. Hindi tayo agad magsasalita ng hindi yon pinag-iisipan. Gusto natin na laging nakapagpapatibay ang mga sinasabi natin para maginabang ang mga nakikinig. Ano pa? 15. Ano pa ang pwede natin gawin para mapanatili ang pagkakaisa? Tapos meron tayong artwork din. Sige, si Julian, tawagin natin. Bible study. Mapapanatili din natin ang pagkakaisa kung pag-iisipan nating mabuti ang mga sasabihin natin.
Okay. Oo nga naman, ano? Dapat ginamit yung 12, 11. So, anong ilustrasyon natin dito, mga kapatid? Tingnan natin yung picture. Sister Doom. Nakita po natin sa larawan yung isang brother na nagluluto bago niya ihain yung kanyang pagkain o yung niluluto. Tinitikman niya muna yung kanyang niluluto kung masarap ba ito o matabang, maalat, kung ano ba yung kulang, i-adjust niya kung ano yung kulang dun sa niluluto niya. Tayo rin, pinag-iisipan din natin ng mabuti kung ano yung sasabihin natin sa iba, kung ito ba ay nakakapagpatibay o nakakapangpahina. Tama ba yun, Brother Alcantara? Ganyan ba ginagawa niya pag nagluluto kayo? Cook si Brother Alcantara. Ganun po ba? Titikman muna? Kapag nagluluto po kayo, totoo po yung sinabi ng sister. Natitikman muna bago ihain sa mga guests. Pero dito sa picture na ito, nananalangin pa ho siya As para manggaling sa kanyang puso, para masarap pang ho yung pagkain na ihain niya. Okay. Sige, Brother Gumila. Salamat, Brother Alcantara. Yeah, maganda yung pagkakaugnay ng binanggit ng Job 12:11, no? Kahit nga sa pangkaraniwan, no, kung magluluto tayo, kahit nga sa bahay, yung pagkain, kahit hindi masyadong masarap, pero kung yung nag-serve sa atin, maganda yung pakikitungo sa atin, maganda sinasabi, yung pagkain, parang ang sarap no? Sa restaurant naman, kahit gaano kaganda, kakasarap yung siniserve na pagkain, pero yung nagsiserve sa atin nakabusangot, ilapag yung plato sa lamisa, parang 50 to 70% nababawas sa lasa ng pagkain So, tama yung binanggit ng Colossus 4:6 talaga. Talagang tinimplahan ng asin yung ating mga sinasabi. Katulad doon sa pagluluto ng pagkain, tulad ng binanggit ng Job 12:11. Ang galing, ano? Mahirap makalimutan yung ilustrasyon yan, mga kapatid, Sister Homok, luluto rin. Hindi po. Okay. Yung pong gusto nating sabihin minsan po sa isip natin, maganda po yung intention natin, pero nung dineliver na po natin yung salita, ay parang hindi nakakapagpatibay. Kaya mahalaga po na doblehin po natin yung sasabihin natin kung tama po ba yung way ng pagsabi. Kahit minsan po sa message lang, baka hindi po maganda siyang pakinggan or basahin. Kaya dapat i-double check po natin yung iti-text natin or yung sasabihin po natin para talagang makakapagpaginhawa po dun sa kausap o magbabasa. Ano sabi ito sa last sentence, yung paragraph, mga kapatid? Ayun, sabay lang tayo. Sige, Sister Terrenal. Gusto natin na laging nakakapagpatibay ang mga sinasabi natin para makinabang ang mga nakikinig. Ayun. Ganda, no? Efeso 4:29. Paragraph 16. Maganda ito. Sino makakapit na? Ang mga asawang lalaki at magulang ang lalo nang dapat nakakapagpatibay sa mga sinasabi nila. Kasama rin dyan ang mga elder. Dapat din silang maging nakakapagpatibay dahil mga pastor sila ng kawan ni Jehovah. Maganda ang paalala sa atin ng Biblia. Ang salitang sinabi sa tamang panahon, napakabuti nito. Sino ang lalo nang dapat nakapagpapatibay sa mga sinasabi nila? Mayroon tatlo. Ano isa? Sino isa? Si Brother Dom. Yung asawang lalaki po. Ngayon. Bakit kaya? Bakit? Na-single out yung lalaki, no? Sino mga ba yan? May alam na rito si Milky, Sige, Milky. At mga magulang po. Yung pala sagot niya. Okay, sige. Ano pa yung pangatlo? Punta na tayo ron. Mamaya na tayo mag-usap doon. Brother Leo, mga po. Kasama po rito yung mga elder dahil sila ay mga pastol ng kawan ng Diyos na Jehovah. Sige, reserve na natin sa review yung ating oras.
Mamaya tayo mag-usap. Bakit yung mga lalaki? Bakit mga magulang? Ano ba ang problema ng mga magulang kuminsan? Ngayon, sister, tawag tayo ng magulang, Sister Gina Cruz. Madalas po na kailangan mahinahon magsalita sa anak kasi lalong hindi sumusunod pag galit pa nakipag-usap. Oo nga, ano. Salamat, komento na yan. At ano yung epekto pagka mag-ingat tayo sa pagkasalita? Ano sabi sa last, sa teksto, sa 15:23? Ano sabi ron? Sister Marlene Relox? Ang salitang sinabi sa tamang panahon, napakabuti nito. Okay, salamat. Doon tayo sa ibigin ng iba sa gawa at katotohanan. Paragraph 17. Ipinayo ni Apostol Juan, umibig tayo hindi sa salita o sa pamamagitan dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Gusto natin na totoo ang pagmamahal natin sa mga kapatid. Paano natin magagawa yan? Kapag mas madalas nating kasama ang mga kapatid, mas magiging malapit tayo sa isa't isa at mas lalalim ang pagmamahal natin sa kanila. Kaya humanap ng mga paraan para makasama sila sa mga pulong at ministeryo. Pwede mo rin silang bisitahin. Kapag ginawa natin yan, may papakita nating tinuruan na tayo ng Diyos na mahalin ang isa't isa. Mararanasan natin mismo ang sinabi ng salmista. Napakabuti at napakaganda ng mga magkakapatid ay magkakasama at nagkakaisa. Maraming salamat, Brother Rabanes. Ngayon tayo sa 17. Paano natin masisigurado mahal talaga natin ang mga kapatid? Sige, Brother Aaron. Sabi nga po ni Apostol Juan, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro salita, kundi may gawa rin. Kaya kapag lagi po natin silang sinasamahan sa mga pulong, sa ministry, o kapag binibisita natin sila, mas nagiging close tayo sa isa't isa. At ibig sabihin po nito, natututo talaga tayong magmahalan gaya ng itinuro sa atin ng Diyos na Yehova. At talagang mararanasan natin yung tunay na pagkakaisa bilang magkakapatid. Salamat. At ano pwede natin gawin? Ano pwedeng gawin? May na yung kamay. Sister Jael, Risitas. Pwede po tayong gumawa ng paraan. Halimbawa, pwede natin sila makasama or makapartner sa pulong or sa ministeryo. Tapos, pwede rin Sister Spirulina, Sister Spy. Pwede rin po natin silang bisitahin. Yan. Kaya, imbitahan nyo. Imbitahan nyo kami, no? Okay. Ngayon na tayo, mga kapatid. Doon tayo sa review questions. Anong sagot mo? Bakit dapat tayo maging malapit sa isa't isa? Sister Karen Amora? Dahil yung mga kapatid nga po yung ginagamit ni Jehovah para tulungan tayo kapag nangihina po tayo o may problema tayo. Kaya kung malapit po tayo sa kanila, mapapatibay po tayo at matutulungan po tayo. Sister Moyo? At sinasabi rin po doon sa awit 133:1 na napakabuti at napakaganda ng pakikipagkaibigan sa mga nagmamahal sa Diyos na Jehovah. Okay. Paano tayo mauuna sa pagpapakita ng paggalang sa iba? Brother 8, Brad? Dalawa nagtaas ng kamay. Sige, unahin ko si Angel. Sige, Angel. Mauna na po tayong kumilos, tapos hindi na po natin sila kailangang antayin. Tayo po agad yung magpakita ng paggalang sa kanila. Abangan kita mamaya, Angel, ha? Sister Rhoda de la Cruz. At kapag may nakita tayong nangangailangan ng tulong, gagawin na natin yung magagawa natin. Okay. Mag-uunahan tayo mamaya, no? Paano natin mapapanatili ang pagkakaisa? Bakit tataas si Eli? Ano? May Eli. Doon nga po sa 50 na mapapanatili din po natin yung pagkakaisa kung pag-iisipan nga po natin mabuti yung mga sasabihin po natin. Ayan. Gagawin mo yun, Eli, no? Mag-isipang mabuti. Nasabi, no? Salamat, ha? Okay na. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan, pero sa ngayon ay sapat na muna yan. Pwede tayong magkwentuhan. Pag-usapan natin itong mga puntong ito. Naturuan tayo ni Jehovah paano magpapakita ng pag-ibig sa isa't isa, no? Kahit nating pag-isipan ito, paano natin, ano ba ang kahalagahan ng kapatid na ito? Yung brother na yun, yung sister na yun.
Ba't sila mahalaga sa akin? Ba't mahalaga sila sa kongregasyon? Makita niyo kung paano maging epekto nito sa atin gaya ng ating pinag-aralan. Magiging malapit tayo sa isa't isa. At sabi ng awit 133:1, napakabuti at napakaganda na magkakapatid ay magkakasama at nagkakaisa. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ano? May mga nagtaas, hindi natawag. Merong iba nagbalak magtaas, hindi natuloy. Abangan namin yan sa susunod na linggo. No? Marami tayong matututunan pa muli sa susunod na linggo. Maganda yung awitin natin. May kinalaman sa ating pinag-aralan. Awit bilang 90. Kantahin natin 90. Patibayin ang isa't isa.